Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan nga natin itong naging content ni Direk. Naku, di tayo sa mukhang maganda si Direk yan. Direk, sorry naman. Ayun, yesterday sa isang video ni, sa isang live po ni Direk Freddy, na-discuss niya po yung panghihimasok di umano ni Rendon Labador sa issue ng pangre-raid ng ACG, no? Anti-cybercrime group ng PNP. Okay. So, hinanap po natin yung news na yan. At napanood po natin. Actually, even before natin panoorin itong reaction or commentary ni Derek. Tingnan muna natin. Is Rendon Labador may karapatan po ba siya? O proper party po ba siya to file a complaint? Okay. Kahit hindi po siya yung directly na affected dun sa crime. Okay. So, hinanap natin at para makita din ninyo. Sabi nga dito, syempre, palalakihin natin para mas ma-appreciate nyo. The process starts when, okay, who can file a complaint, criminal complaint? Okay? Ayun nga po dito, the process starts when the offended party or any individual with knowledge of the crime files a complaint. So, lumalabas dito, para sa akin, kung maaalala nyo, by the way, guys, nung nag-react po, nung nagbigay po ng commentary si Attorney Claire sa issue. Okay, sa issue ni Aura sa poblasyon. Sabi ni Attorney Claire doon, dapat ikaw yung offended party or isa ka sa mga naka-witness. Kasi nga, any individual with knowledge of the crime files a complaint. Si Rendon ba bilang pinagsumbungan, pwede kaya siyang ma-qualify dyan as a person or any individual knowledge of the crime files a complaint? Kumbaga, second-hand information na lang sa kanya eh. Wala siyang personal knowledge in terms of may kaibigan ba siya o mismo siya ang nakatanggap ng tawag, no? Or narinig niya yung mga taong ito na na tumatawag sa kakilala kung sino man sa nagsumbong sa kanya. Meron bang personal knowledge dito? It's not just any individual, but dapat meron kang personal knowledge of the crime. The complainant is typically lodged with the law enforcement agency or directly to the prosecutor's office. It must detail the facts surrounding the incident and the alleged crime. Ngayon, yung panghihimasok ba ulit ni Rendon? Ito po ba ay proper? Tama po ba ito? I'd say it's a no. It's a no. Another thing, kung halimbawa ba, doon sa sinamahan ni Rendon Labador, may nagkabarilan, natamaan siya. Sino magpapagamot sa kanya? Papagamot po ba siya ng PNP? May liability po ba or may accountability po ba ang PNP sa mangyayari sa kanya dyan? Imagine mo, for the content lang, sasaba ka sa mga delikadong ginagawa ng PNP, tapos, for your personal gain, pati ang PNP madadamay sa personal gain. Diba? Or ginagamit ang PNP for personal interest. Okay? Panarin muna natin itong news ng TV5. So yan, kasalukuyan pong nagaganap ang operation ng PNP-ACG dito sa Makati. Nahuli po nilang lahat ang kulang-kulang na empleyado na nanghaharas po sa inyong lahat. So kasalukuyan po nilang binibilang lahat ng nahuli nila, iniisa-isa po. Grabe oh, dito pa sila sa Makati, 2 floor. Ito po yung nanghaharas sa inyong lahat. Grabe.
Ito po yung nananakot. Itong trabaho lang nila, manakot, mangharas, mamahiya, para lang kayo ay magbayad. Di ba? Ayan, ina-actionan talaga natin. Sinumbong nyo sa akin, dinala ko sa PNP, pinuntahan ko, in-actionan ko. Wow. So yan, Yan, sabi nga ng negative comment dito, Rendon Labador in action. Bro, ako may utang din, pero bakit sobra pa sa kalahati tubo nila? Makatarungan ba yon? Bakit mo ba ako tatanungin? Yung linyang na mamamahiya galing pa talaga kay Rendon. Si Rendon Labador, tama yung ginagawa mo sa ludo ko sa'yo, sir. Nice. Ito yung ito siguro yung may mga utang na ayaw magbayad. No? So, sumbong kay Rendon, diretso pa ang action. Sumbong mo kay Rendon. Pwede na maging reporter. Halatang tatapatan na si Sir Rafi Tulfo. Rafi Tulfo in the making. Mala Rafi Tulfo ah. Wala kang ano eh. Nag-upgrade na siya. Tinalo mo na si Ben Tulfo ah. May kasama na si Sir Tulfo Goods yan. Yikes. Ito yung mga tao nangungutang, hindi nagbabayad. Very good sir, bagong sumbong ng bayan ay salute you. Kinabahan na si Rafi. Character development, ito na papalit kay Tulfo. Redemption Labrador. Ay, alam nyo guys, no? Ibig sabihin, so yan, kasalukuyan po. Una-una sa lahat, yun nga yung gusto ko unang malaman eh. Kung halimbawa magkaroon ba ng barilan sa mga ginaganyan ni Rendon ng Labrador, anong pananagutan ng PNP kung sakali siya ay matamaan ng mga bala? 'Di ba? Meron bang proper training si Rendon sa mga ganitong klaseng o gusto niya lang samahan yung mga raid? 'Di ba? Pangalawa, Rendon Labrador versus mga yung mga news reporter na nasa field. Anong pinagkaiba nila? What makes him a better content creator than those people who is providing us the news na sumasama din sa mga ganito? Karamihan ng mga raid na nangyayari is kasama mga reporter, di ba? Laging may media. Anong difference? What makes it so better kung siya magde-deliver ng information? Okay? Yan na ba parte ng ginagawa ni Rendon Labrador din ngayon? Ngayon, punta natin si Derek. At sa inyo ay kilala si Rendon Labrador na kung saan isa siya sa nagpasikat ng motivational rise. At hindi lamang sa motivational rise, kilalang kilala si Rendon bilang pagiging epal at pagiging mayabang at mga content na basura. Diba? At bilang isang motivational speaker daw. Yan si Rendon Labrador. Ngayon, meron po kasi dito mga ka-eksena na oo, good job sana yung ginawa ni Rendon Labrador dito sa pakikipag-collab niya sa ating kapulisan. Ba, parang iba ang datingan ni Rendon dyan, Derek nakipag-collab sa kapulisan. Bakit? So eto mga ka-eksena, kapag ba ang tao may ginawang mabuti tapos pinagkakalat niya pa, anong dating sa inyo? Halimbawa, nakaligtas ka ng tao, may naligtas kang tao, tapos binibida mo, pinagyayabang mo na, naligtas ko yan eh, galing-galing ko kaya, mga ganun. Anong tingin nyo sa ganong klaseng tao? Diba? Oh. Sagutin natin. Well, iba kasi, ganito, para sa akin to. Iba kasi pagka may ibang tao nagmalaki, nagmalaki ng ginawa mong maganda. Pero kung gumagawa ka ng maganda for the videos, hindi yun it's not something that you call genuine na ginawa mo.
You're just doing that for the show. It's not really something that you wanted to do it. Do you get my point? Parang pinapakita mo lang sa mundo that you've been helping other people, but in truth, without the camera, you're not doing it. Right? Ano daw, hindi nabago yung pagtaas na yan dahil malapit na ang Pasko. Sabi, malayo pa si Kurisa. Pabidang epal. Yan. Hipokrito. Epal daw. Buwat bangko. 'Di ba? Francisco Cayetano, shoutout sa'yo. Jollibee. Ito, Sterling Sanding, shoutout sa'yo. Good job na nga sana sa akin dito sa Rendon Labador. Kaso, nabuisit ako dahil sa sinabi niya. Pakinggan niyo to. Sinalakay ng mga otoridad ang opisina ng isang online lending company sa Makati City. Pinagbabantaan daw nito ang mga kliyenteng hindi nakakapagbayad. Kasama sa raid ang social media influencer na si Rendon Labador. Wow! Nakikisama sa raid ang vlogger na si Rendon. Di ba? Easy. Na pinayagan umano ng pulisya na makipag-collab. Nasa frontline ng Makipag-collab sa kapulisan. balitang yan, si Ian Suyu. Naks, ang yabang mo na. Ang yabang, Kala mo, siya yung pulis, Bitbit ang search warrant, sinalakay ng mga otoridad ang opisinang ito ng Golden Koi Lending Corporation sa Salcedo, Baka asset na si Rendon. Police asset ka na ba? Makati kagabi. Ikinasa ang raid ng pinagsama-samang puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at Securities and Exchange Commission. Target nila ang nasa likod ng online lending app na umano'y nananakot at nagbabanta sa kanilang mga kliyente. Illegal rin daw na nag-ooperate ang kumpanya. Hindi bababa sa 240 empleyado ang naabutan sa raid. Ang siste, naniningil ng malaking interes sa pautang ang kumpanya at kung hindi agad mababayaran, pinagbabantaan nila ang kanilang mga kliyente. Sa mga natanggap naming reklamo, may mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, basically pamamahiya at saka pananakot. Bagay na itinanggi ng isa sa mga empleyado. Ano daw? Na-inspire siguro kay Ben Tulfo. Our music video shoutout sa'yo, hindi po kami yun, sir. Hindi po kami nangaharas. Hindi namin pinipilit namin yung mga client namin dito na umutang po sila. Wala po kami hinihing collateral. Ang ilang kaanak ng mga empleyado sumugod. Okay. Guys, gusto ko lang i-raise yung concern na tungkol doon, Hindi sila pinilit mangutang, hindi rin sila hiningan ng collateral. I've been seeing a lot of those, offerings online. Okay. Sobrang dami po nagpapautang ng starting sa 5K up to 25K, I guess. And then, dahil wala ngang collateral, anong mangyayari? Alam mo, hindi ko sasabihin lahat, pero karamihan kasi ng Pilipino, mahilig mangutang, kahit hindi kailangan mangutang. Madalas pa dyan, yung paraan nila yung reason bakit sila nangungutang, either sa birthday party, sa binyag, sa kasal, what else? May gustong bili na gadget, may gustong puntahan magbakasyon. Ito ang mga Pilipino. One thing that I'd learn and appreciate sa mga Poteno, sa mga European kong kasama sa opisina dati. I have 2 or 3 colleagues, who are French. Ang mga French po, mahilig po silang mag-travel. And one of the things na ginagawa ng isang colleague ko is whenever he has to travel in different places sa GCC, he uses his credit card. And that credit card earns miles para sa, yung miles po na yun, nagagamit niya if ever he wants to go on a personal trip, nalilibre po ang kanyang ticket. So, all throughout the year, yun yung ginagamit niya. Madalas po kasi siya nagta-travel, yun ang ginagamit niya. Imagine niyo, nakakaipon siya ng miles doon na nalilibre na yung buong pamilya niya, which is basically 4 sila. May dalawa siyang anak. 4 sila whenever they travel anywhere in the world. And they always take business class. So yung budget na ina-allot sa kanya ng office,
for their travel, no, for their ticket, ano yun? Ginagamit na lang niya as pocket money. This is how they are. At hindi sila nga, nagugulat sila. Whenever nagbabakasyon ng mga Pilipino na gaya namin, lagi kaming nagdadala ng pasalubong sa office. Nagdadala kami ng something coming from the Philippines. And from there, natuto yung iba naming colleague na from the Middle East. So whenever they travel, they bring something coming from their travel. So nag-create kami ng small culture na na-appreciate ng ibang puti. At the same time, things that they do is something that things that they do which we learn something from that, ina-adapt na rin namin. Like halimbawa, whenever we travel, we don't borrow money. We save up for it. If there's any occasion, like halimbawa, may birthday, binyag, kasal, and so on and so forth, within our family, sa akin, I would always remind my siblings na kung meron kayong mga okasyon na pinaghahandaan, huwag niyong ipangutang. Pag-ipunan. Whatever it is na kulang, doon na ako pumapasok kung kailangan nila ng pantulong. But most of the time, they can handle their expenses, their needs, and so on and so forth. Diba? So, biktima po ba kayo ng pangaharas coming from these people? Or it's just that biktima lang, ginagawa nyo lang biktima yung mga sarili nyo na kumakapit kayo sa mga ganitong klaseng pangungutang o sa mga ganitong klaseng company na pwede na din naman nyo maiwasan. If you understand what I'm saying. Diba? Sana ibahin natin yun. Ibahin natin kung hindi man yung kultura na yun, pero yung sa sarili natin. Okay? At the end of the day, dito sa Pilipinas, alam mo, ito yung nakakatawa. Whenever you invite people, dalawa lang mangyayari. It's either they don't go or they go with their plus so many, inimbita mo lang dalawa. Pag dalawa lang, kaya ang hirap dito sa Pilipinas, sa totoo lang, mag-imbita. Pag nag-RSVP ka, they don't tell you if they're coming or what. They don't even understand or they don't even value the meaning of RSVP. Another thing is that, isa lang inimbita mo or dalawa lang inimbita mo, binitbit buong barangay. Sometimes guys, isipin nyo kung yung budget ba ng tao ay kaya niyang i-cover yung pagbitbit nyo ng isang barangay. If they specifically invited only 1 or 2 of you, it only means nandun lang yung budget nila. Otherwise, kung hindi ka naman, ito naman yun, ito naman din yung isang problema. Pag hindi ka nalang inimbita dahil nga kilala nga notorious na magbibitbit ka ng barangay, magtatampo ka. So wala na mapuntahan eh. So might as well na para hindi maka-offend yung celebrant o yung nag-iimbita sa'yo, wag na lang sila wag na lang i-post kung ano man yung kanilang ginawa celebration na wala ka. Gustuhin ka man nandun, 'di ba? Nagkakaroon ng nagkakaroon ng ganitong company because of the way we live our lives. Our culture, how we handle our finances. Hindi mo kailangan taon-taon na magre-report sa ACG para lang mag-rate ng mga ganitong klaseng establishment. Babaguhin po natin yung mga ways natin, definitely these people will not exist. Sa harap ng gusali nang mapanood ang Facebook Live ng vlogger na si Rendon Labador na pinayagang sumama sa raid. Parang dapat ba talaga nandyan si Rendon? Tingin nyo? Di ba? Para sa akin, hindi. Out of respect sa mga nasa media na, Because yung mga nasa media, they are trained to do those kinds of sabihin natin pagko-cover ng news. And hindi lang po training, they know exactly what they have to do, what they need to do. And if something happens to them, hindi po sila sagutin ng PNP. Magiging sagutin po sila ng kanilang mga network. Okay? But in the case of Rendon, yan ang pinakamalaki kong tanong. If something ba nagkaputukan diyan at tinamaan siya ng bala any part of his body, sino magpapagamot sa kanya? PNP? PNP na pinupondohan ng taong bayan, then yung content niya is para sa sarili niya na kumikita, tumatabo ng views. 'Di ba? You get the point?
Ba? Pwede sigurong collab na magbigay ka ng informasyon. 'Di ba? Itip mo, isumbong mo, yan. Pero yung sumama ka diyan, 'di ba? Hindi ka naman authorized. Halatang umiepal ka eh. Ayun lang, eto si eto si Derek no? Si Derek, bigyan na natin to ng cardiologist. Napaparami na yung nagbibigay ng stress sa kanya. Kundi si Raffy Tulfo, ngayon Rendon, mga art talaga, oh. Kung gusto mo makatulong at maging tagapagligtas, kuno, okay na yun sa ganun. Di ba? Oh. Paano halimbawa kung ang naging raid na yan ay may mga nanlaban, tapos nadamay na baril to si Rendon. Kunyari lang to di ba? Possible naman na mangyari yun. No? Possible naman mangyari yun. Now, the other thing is that sa mga ganong klase bang sitwasyon, papayag pa rin ba ang PNP ng mga collab? Kung alam naman nila na there's a possibility nga na magkaroon ng mga open fire, magkaroon ng palitan ng putok. Feeling ko, kung ganun yung mangyayari, no, halimbawa, pwede na maging liable doon ang PNP. Kasi pinayagan nila di ba? Ba? Sino may kasalanan? Di ba? Police. Ba't yung kasi sinama? Hindi naman siya police. Sasabihin ng kamag-anak ni Rendon, sigurado yan. Ito lang naman ay lang to sa pantaha ko lang. Di ba? Halatang gusto yung gumawa ng content patungkol dito. Oh. Ito po'y nananakot. Ito ang trabaho lang nila. Manakot, mangharas, mamahiya. Para lang kayo ay magbayad. What the fuck? What the fuck? Bakit? Alam mo, ito lang guys, no? So mapapansin ko tuwing napapanood ko tong si Attorney Freddy. Maliban sa magaling siyang tsumempo sa mga sa mga music background niya, ang galing din yan tsumempo, tsaka ang galing niya mag-deliver in terms of tawag dito, facial expression. Kaya hindi mo alam kung mabubwisit ka ba doon sa kinukomentaryahan niya o matatawa ka sa mga nagiging reaction niya eh. Bakit? Meron naman tayong meron tayong media. Kung kailangan nila ng media, andyan may media dyan eh. Di ba? Parang ang dating tuloy, may kapalit. Kung nag-tip man lang siya, basta yagan nyo akong mag-video Ako, sama ako sa inyo Sabit. Asset ka ba? Hindi, sabit. Diba? Eto pa, pakinggan nyo pa yung sasabihin niya na ikakabwisit nyo. Sinumbong nyo. Nauna na mabubwisit doon si Derek. Sa akin, dinala ko sa PNP. Oo, sinumbong sa'yo. Okay na, dinala mo sa PNP, nireklamo mo. Tapos na, para sumama ka para dyan, talagang nagpapa-epal ka. Epal ka talaga. Gusto makabawi sa content no? Kailangan makaahon. Lugi na daw siya Pununtahan ko, inaksyonan ko. Wow! Ang lupit! What the fuck? Ano yan manipis ang taba pero makapal ang mukha. Yung mukha ni Derek no? Grabe, naiiyak na naman ako sa kakatawa ni Derek. Pinuntahan niya, inaksyonan niya daw. Makakapasok ka, makakapunta ka dyan. Kung wala kang kasamang pulis dyan, hay Mantemyong. Sa tingin mo, makakapasok ka ba dyan? Ha? Malamang sa malamang, hindi. Diba? Parang ang dating, ikaw ang bida. Yun nga yung pinaparating niya, Derek. Maging main character. Sabi ko nga, replacement ni Idol Raffy?
O mas malala na kay Idol Rafi? Pakapalan ng mukha. Diyos ko po, grabe tulpo lang din ang datingan. Credit, grabing din tong isan to. What the fuck? What the fuck? RTIA din pala. Rendo, Tokmol in action. Rendon Tokmol in action. Oh. Ayon sa PNP-ACG, nakipag-collaboration daw sa kanila si Labador. Punyeta na yan. Pati yung kapulisan natin hindi na makipag-collab sa mga vlogger na ano pala, no? Diyos ko po. Diba? Alam mo, sa totoo lang, mas interesado ako, no? Kung halimbawa, okay, number 1, true vloggers, no? Or content creators, through this content creators, na-uplift nyo ang imahe ng PNP. I would even want to be part of that. Okay? Kasi marami na pong politiko ang gumagamit sa mga taga-PNP at sisirain ang kanilang imahe. Number 2, I will be more interested to hear the aftermath. Diba? Kung ano yung progress ng issue na yon. Like say for example, yung issue ni Aura. After doon, wala na tayong narinig. Kung may mga content creator who continues to discuss, to talk about, no, to check with the PNP, but definitely, pag nasa korte na, we cannot even talk about that. You all know why. Because of the sub judice rule. Pag yan pumasok na sa korte, hindi na para pag-usapan. Pag-uusapan na lang natin yan, guys, pag meron ng desisyon ang korte about sa naging kaso. And hindi lang natin dapat pag-uusapan. We have a copy of the judgment, interviewin natin yung mga involved, ano yung magiging next move nila, and so on and so forth. At least doon nakikita natin, okay, tumatakbo ang hustisya. Okay, meron talagang ginagawa ang mga taga-PNP at taga-NBI and all this shebang. Pero yung feeling mong action star ka na pumapasok at sumasama ka sa mga raid, ako na yung natatakot sa safety ninyo. Even ang mga taga-PNP or taga-NBI at kung sino man mga law enforcer na yan, takot din sila para sa mga buhay nila. Because anytime, pwede ngayon kausap mo yung katabi mo, bukas hindi na dahil nagkasama kayo sa isang raid. Diba? Paano kaya kung ang inireport, may raid silang mga drug den, no? Yun nga Kasi Rendon kunyari, sumama daw, oh. Yun nga yung sinasabi ko, hindi naman siya train sa mga pang-raid, di ba? Eh kung nanlaban yung raid nila, may baril si Rendon, patay. Sayang. Tapos sino mananagot dyan kung sakali mapatay si Rendon? Sasagutin ng PNP na binoponda ng taong bayan. Again, babalik tayo dun sa cycle na yun. Content ni Rendon, upload niya sa mga Facebook page niya, tsaka sa YouTube channel niya, tumatabo ng mga views na nagiging pera, pero pag may nangyari kay Rendon, magiging pananagutan din siya ng PNP. PNP na tayo ang pumuponda sa mga pondo nila. Diba? This is what I'm telling you na personal gain mo, pero at the end, kung may mangyari sa disgrasya, taong bayan na naman ang mananagot sa kung ano pa man ang sasagutin ng PNP sa'yo. Di ba? Oh. He's asking for a partnership with me, with us. Alam niyo po ba official YouTube channel ng PNP? Hindi ko alam meron ba sila? Meron ba silang YouTube channel yung PNP natin? Sa totoo lang, meron ba? Hindi ko alam. Oh. With ACG. Parang wala po. Wala silang YouTube personal. Kasi dapat ba sila magkaroon ng personal na YouTube channel? Na tutulong siya with the advocacy. And that is fine. Wala akong problema. Kahit naman tayo, gusto natin yan. Gusto natin ma-expose yung mga accomplishments ng PNP. Gusto natin ma-highlight yung ginagawa nila. 'Di ba? Hindi lang puro pangit at saka yung panggagamit ng mga politiko sa kanila. We should separate that part. No?
na nakikita natin online, sa TV, sa news? Problema doon, kahit sino with the same advocacy to spread public awareness. Ako. Spokesperson. Ano ba pangalan nito ni Spokes? Ayun. Captain Michelle Sabino. Interesado po ako na mag-share ng awareness at ng kung ano-ano sa ginagawa ng PNP. Pero hindi po sa paraan ng ginagawa ni, what do you call that? Ni Rendon. Ayoko pong maging pananagutan nyo ako. Ayoko maging pananagutan ako ng taong bayan kung sakali may mangyari sa akin. Masaya na ako nakaupo dito at pinag-uusapan yung mga magagandang ginagawa ng PNP. No? Forward tayo. Bakit? Natauhan ka na ba? Na yung mga content mo noon, basura? Alam mo, okay na sana eh. Good job ka na, pre. Pre, good job ka na. Okay na. Mekos-mekos na yan. Insan ko na yan. Okay na yan. Okay ko na yan. Insan ko na yan. Kaya lang, nagsalita ka pa na dapat ganito ang content. Wow! Tawag dyan. Direct ang tawag dyan, pagmamalinis, hypocrisy, what else? What else can you call that? Public awareness. At gusto ko ring ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Kasi marami pong tao ang hindi aware sa mga krimen na nangyayari ngayon sa internet. I really doubt it. That's bullshit. Honestly, I'm so sorry, but I have to say this. This is just plain BS. Bakit? By saying this, dinidiscredit ni Rendon ang mga nasa media na. Okay? Who never fails. Sino ba nagbalita ng tungkol sa Pogo? Sino ba nagbalita ng tungkol sa mga ganito? Prior to him, marami na po tayo napapanood na news patungkol sa pagre-raid ng PNP sa mga ganitong klaseng activity. And for him to say this is plain BS for me. This is just a big slap sa face ng mga nasa media na. People who've been doing this for a very long time. And we are very much aware of what's going on online. Diba? Kundi na rin dahil sa media, how would we know yung ginawa at nangyari? Okay, sa mga ginagawa ng mga online scam like nila Sebastian and his group. You're not that special, Rendon. You're not the pioneer, you're not the first one. Marami nang nauna sa'yo. They're even better, honestly. These people na nagbabalita, they don't credit grab. What the fuck? What the fuck? Shoutout Sir Amig Sweet Escape at Miles Mina. Alam mo, here's the thing guys, I've posted this online and it talks about Article 2180. Ano ba ibig sabihin ng Article 2180? This is actually about torts and damages. Etong mga empleyado na to, whatever it is that they're doing there, pananagutan po sila ng kanilang employer. Okay? Kasi kung hindi sinabi ni employer na ito yung trabaho nyo, ito yung gagawin nyo, hindi rin naman nila gagawin yan. So basically, doon sa mga tao, okay, na nakaranas ng online harassment or pagdodoxing, you can file a complaint. Civil complaint for damages. Kasuhan nyo yung employer ng mga to. Diba? Eh di bayad na kayo sa utang nyo kung ganun. Lugi na yung mga companies na to. Anong ginagawa ni Rendon? Diba? Baka sabihin nyo naman, hindi mo naman naiintindihan eh. Kasi nga, di ba, maganda naman ginawa na Rendon, nakatulong naman siya, nagsuplong siya sa pulis. Yes, oo nga, very good nga. Pero ang hindi nga matanggap ko, na bakit kailangan mong ipangalanda ka na dapat ganun ang content. So talagang ikaw, for the abuse kang hayop ka. What the fuck? What the fuck? Nakuha nyo, di ba? Yung advocacy niya, ginagamit niya pang props.
tas biglang, dapat kasi yung mga nasa social media, dapat kita yung mga content nyo. Ang yabang ng animal. Ano ba yan? Di ba? Oh. Halatang na-stress ng ilang ano ba tong nawalan ng channel? Na-stress Ito mo itsura. Gusto ko rin ipakita sa social media na dapat ganito yung content. Kasi marami pong tao ang hindi aware sa mga krimen na nangyayari ngayon sa internet. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable sa krimen. Anyway, guys, again, this is not something new to us, no? This online crimes that's going on. Okay? We've seen this in many episodes ng ilang mga mainstream media online. Whether you watch it sa free TV or pinapanood nyo yung kanilang mga live or playback or even a portion of what they upload. Okay? Again, there's nothing special sa ginagawang pagpapalaganap ng balita ni Rendon. Walang awareness para dyan sa akin. I've seen it, I've watched it. At maraming beses na rin nag-grade ang PNP tungkol dyan. Okay. Yung mga nagsuplong, hindi rin naman linagyan. I won't be surprised, no, if one day si Rendon mag-vlog din tungkol sa mga nakukuha niya mga threats coming from business owners. And definitely, sa totoo lang kahit sa akin, no, may nagme-message sa akin tungkol dito sa mga online na nangaharas na to. Ako, what I do normally, I advise them to file a legal action. Pinapablatter ko, then from that blatter, ano nila yan. 'Di ba? Ayun lang. Ayoko, maybe hindi ko kasi naging hindi ko nature ang gamitin yung kwento ng ibang tao. Pangalandakan ko yung ginagawa kong tulong sa kanila. Gusto ko magtrabaho, gusto kong tumulong ng tahimik. Diba? Parang yun yung ko yun yung pay it forward ko doon sa mga taong nanonood sa akin. Behind the camera naman, pag may lumalapit sa akin, humihingi sa akin ng sabihin na lang natin mga advice, mga ganyan, kailangan ng mga walkthroughs. At the end of the day, it's either I would recommend them na lumapit sa PAW, no? Lumapit sa police, lumapit sa barangay. But the thing is, equipped na sila. Alam na nila exactly kung ano ang dapat nilang gawin. Para kung halimbawa, sabihin ng isang PNP or ng taga-barangay o ng mga taga-kung saan, pwede nilang itanong bakit yung nasabi ko, iba yata sa sinasabi nila. Ako, sinusunod ko lang kung ano yung nasa proseso. Na alam ko, tapos sinishare ko lang din sa mga tao para mag-guide sila. Kasi there are other people din, hindi naman natin yung tatanggalin. There are other people as well na they're not doing their job properly. Ang importante nga, you are equipped with knowledge. If hindi ka man equipped financially, at least equip ka sa mga bagay na dapat alam mo. At alam mo na hindi ka dapat mapaikot. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-follow, i-subscribe din na rin po si Derek Freddy. Napakaganda ng kanyang mga content. Talagang real talk plus lap trip talaga pagdating sa kanyang sa kanyang mga episodes.